Maliban sa paksiw at sinigang, masarap din yung ganitong luto sa bangus. Yung nag-aagaw yung alat at yung asim ng kalamansi, ang sarap kaya kumain. Siguradong sira yung diet pag ito yung ulam. Hinati ko sa tatlo yung bangus, medyo malaki naman yung nabili ko. Nakadaing na pala ito nung mabili ko nung nakaraan, 4 na piraso, 100. Dalawa lang yung lulutuin ko ngayon. At sa susunod na araw na lang yung natirang dalawa. Kaya ko lang hinati para hanggang mamayang gabi meron na kaming ulam. Tapos nilagyan ko ng asin para magkaroon ng lasa at saka ng powder na paminta. Dinamihan ko yung paglagay para malasa. Nilagyan ko naman ng harina yung isda at hindi na rin ako naglagay ng asin at paminta. Meron na rin naman kasi lasa yung isda at baka mamaya sumobra naman ng alat. Manipis lang din naman yung harina, ganyan na lang yung gawin ninyo kapag nagmamadali kayo, lalo na at ayaw ninyong matalsikan ng mantika. Pero pag hindi naman ako nagmamadali, hindi ako naglalagay ng harina. Pagkalagay ko ng isda, tsaka ako tatakpan para hindi matalsik yung mantika. 4 na piraso lang muna yung niluto ko at hindi lahat kasi kasya, at nang maluto na tsaka ako naman hinango. At kung nandito ka na rin pala sa bahagi ng aking video, baka pwedeng paki-like and share para dumami makapanood. Isinalang ko na rin yung 2 pirasong natira. At nang maluto na lahat, hindi ko na ginamit yung pinaglutuan ko at nagsalang na lang ako ng panibagong kawali. Welcome nga pala sa mga bagong followers at viewers, maraming salamat sa inyong suporta. At kung pwede, makikilambing na rin ako, paki-like and share na rin para dumami lalo yung makapanood. Igigisa lang natin ng ilang minuto yung sibuyas. Kapag nag-translucent na, pwede nang ilagay yung bawang. Shoutout nga pala kay Ma'am Karen Patricio ng Nueva Ecija, maraming salamat po sa inyo at lagi siyang nanonood sa ating video. After ko maigisa yung sibuyas at bawang, naglagay naman ako ng toyo. Tinansya ko na lang yung daming inilagay ko. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, paki-follow na lang ako para updated ka sa mga susunod. Tapos yung kalamansi, nagpiga lang ako ng 15 piraso. Masarap kasi nag-aagaw yung alat at saka yung asim. Nilagyan ko na rin ng powder na paminta. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-like and share mo naman habang nanonood ka. 1 tasang tubig naman yung inilagay ko. Bali, pakukuluan ko na muna yan bago ko naman ilagay yung isda. Kuradong nanonood ka pa rin, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Pakukuluan muna natin yung sabaw. Maganda kasi kapag kalutong-luto yung toyo at yung kalamansi. Salamat sa mga nakapalo sa akin at sa mga viewers at sa mga nagsishare sa aking video. After nga ng ilang minuto, inilagay ko naman yung mga isda. Pakukuluan pa natin ng ilang minuto. Maganda kasi kapag medyo malapot na yung pagkasabaw niya. Bukod nga pala sa paksiw at sinigang, masarap din ito sa luto sa bangus. Siguradong masisira yung diet mo, lalo na kung masarap yung pagkaluto sa bangus. Naglagay na rin ako ng aji, tansya-tansya na lang yung ginawa ko. Ayan, at pakukuluan ko na lang ito hanggang sa kumonti na lang yung sabaw. Para lalong masarap yung bangus steak, naglagay naman ako ng siling pansigang. Para kaunti lang yung paras at nang maluto na, inilagay ko na sa lagayan. Kita nyo naman, sabaw pa lang talaga makakain ka ng marami. Tapos nilagyan ko ng sariwang sibuyas. Dito na tayo sa exciting part mga lods. Tara, mga tamo, kanyama na talaga ng bangus steak.